Hello, good morning. Ayaw na mag-focus ng cellphone ko. Anyway, hindi tayo sa taniman. December 1 ngayon, sa advance Merry Christmas para sa lahat. And pakita ko lang sa inyo. Ito yung ito pala. Itong apat yung for harvest natin. Pero makapansin nyo, ubos na. Yung isa na yon, yung red. Ito, yung red. Na napakalaki. Ano to Shireen Sky. Shireen Sky, tama ba? Ayan. Laki nyo. Ayan. Laki. Nakita nyo, sakop nyo yung isang linya. Siguro, more than 42 days na rin to eh. Kasi, ilan ba natin to natanim? Wait lang, kunin natin tong detalye na to. Ay, nung October 12. So, October 12... November 12, so November, sabihin mo mga November 28, yun na yung 6 weeks niya. So ano pa lang to, wala pa tong 50 days, pero ang laki. Yan, wala pang 50 days. And next harvest natin, akin na kasi yan, kaya hindi ko siya binenta. Masarap din naman. Kasi ito yung isang batch natin, hindi pa yan yung for harvest. Yung next harvest natin is ito, ayon. Nandoon sa dulo. Hindi lang pala siya makafocus pag malayo, pero pag malapit na maganda naman kuha. So ayan, unti-unti na nating malilinis. Ito pang ano lang natin to eh, pamigay na lang to eh, dispose na yan eh. Ito yung kabatch nito. Yan, kabatch niyan, kabatch nun, tsaka ayon. So tulad ng dati, obserbahan muna natin itong medyo magkalapit. Ito is master blend na walang pH down. Ito ay master blend na may pH down. Yan. So medyo malayo pa yung parang mas malaki to para sa akin. Ito kasi mga part na malalaki niya is iba-iba. Diba? Pero yon, tingnan natin. Then the rest ay Nutrihydro. Siyempre yan, may pH down yan. So, kada box natin, parang approximately 6 ml ng pH down na nilalagay natin. And kung itatanong nyo kung gaano kadaming tubig, approximately mga 40 liters yan, approximate. Yan. So, dito na ako nag-harvest ngayon. Mag-harvest ako ngayon ng 3 para dun sa isang location natin. And ngayon, sa pagmamonitor naman ng sales, meron na yung kung alam niyo yung ChatGPT, actually ginagamit ko na yon para sa sa weight loss. Effective naman. So ginamit ko rin siya dito. Kasi AI kasi yon, AI. So ini-input ko lang sa kanya yung details. Maliban doon, meron din ako manual details. Eh syempre, hindi ko na maisip mag-compute. So binigay ko na sa kanya yung pagko-compute noon in terms of sales, in terms of return, sa pag-count ng pieces ng lettuce, pati mga freebies, sa kanya ko na binato. So, siya na bahala mag-analyze ng mga results. So, yon. Pero, 2 days pala. 2 or 3 days. So, konti pa yung data niya. Ini-inputan ko na lang siya every day. So, yung ginagawa natin ngayong process, so, pag harvest ko, kunyari may order, ganyan, harvest. Pag personal customer, input ko rin sa kanya. Pag mga pesto-pesto naman natin, ang i-input ko sa kanya kung pagdating ko sa pesto, ilan ba yung nabenta doon, ilan ba yung na-deliver ko, ilan ba yung na-return, it's either nalanta, tapos ilan ba yung naka-display. Kasi minsan nagbabago-bago yun eh. So yun yung details na meron tayo. And nabanggit ko na rin yata sa inyo na pag magdi-display kayo, tapos lalagyan nyo siya ng tubig, huwag nyo siyang lubugin ng tubig. Yung ugat lang ang i-submerge nyo sa tubig. Then, kunyari, yung net caps, huwag nyo nang ilagay yun sa tubig. Yung ugat lang mismo talaga. Tapos, magkakaroon kasi yan capillary action. So, parang aangat yung tubig sa ugat. Tapos, yun yung mag-feed sa kanya para mag-stay fresh lang siya sa display. Yun kasi yung mali ko last time. Kaya, mataas yung nabubulok na mga lettuce display after mga 2 days yan. Pero pag tama yung level ng tubig, nasa ugat lang siya, meron akong display more than 5 days na. Okay pa rin yung itsura.
Pero syempre, pag mga lumagpas siguro ng 1 week, hindi na maganda yon. So, ano naman, ang gusto naman natin every 3 days, kung kaya natin palitan, palitan na. Ngayon kasi, palagay ko short on supply tayo kasi ito na lang yung mga for harvest natin, yung 30 na yan, tsaka ito. Yan. Kasi yan yung nagka-problema tayo, tama ba? Hindi ko maalala. Basta yun, pero yun, tuloy-tuloy pa rin naman yung tanim ko. Then dapat ngayon maayos ko na. Inisip ko kung doon ako mag-display or magpepesto or dito na lang muna. Kasi meron ako doong for transfer mga 90 pieces. Pero yung recent kong tinanim is hindi na 90 pieces, pang lang, pang 75 pieces na lang. So pang 5 box. Inisip ko kasi dito ilagay yung isang taniman ko. Pero diskartehan ko pa kung anong gagawin. Kasi makapansin nyo, dami nating tanim na tanglad. Malalago naman yung tanglad natin. Pero kasi masyado na silang marami para dito. Pero moving forward, gusto kong punuin din to. Hindi naman punong-puno. Lagyan lang natin ng mga beneficial plants like oregano. Ano ba? Pansit-pansit na marami doon eh. Pero hindi ko lang kung paano talaga ipapadamihin yun eh. Kumukusan na lang silang tumutubo. Pero malamang kukuha ko ng buto ng pansit-pansitan doon. So magkakaroon din tayo ng paso dito. Na pansit-pansitan yung laman niya. Ang gagawin natin is yung mga ganito kalalaki. Tapos, basta yung mga beneficial. May tanglad na tayo. Pandan, yun hindi ko pa na mahanap. Hindi ko pa pala naasikaso. Kaya naman siguro mahanap, hindi ko lang maasikaso. Yan. So yun, yung mga ganun is pwede nating i-share dun sa ating community kung kailangan nila, magtanim sila. Yun yung magiging panimula nila. And sooner or later, ang gusto ko naman is yung flowering. Mga flowering na madali at saka maliit lang para madaling i-manage. Kasi yung marigold masyado malaki. Pero hindi ko sure kung merong dwarf nun para mas madali lang siya i-manage. Pero ang inis ko, yung Vietnamese rose, yung Portulucan na sinasabi nila, mukhang okay. Pero meron pa akong ibang plants na susubukan. Ita-trial muna natin doon, then mag-expand tayo dito. Kasi cuttings lang naman yun based sa research ko. Kung mas madali siyang ipropagate kaysa sa marigold. Marigold kasi mas best siya kung from seeds. Ang problema kasi yung mga seeds ng marigold ay hindi mo, parang yung flower niya, hindi siya magge-generate ng panibagong seed na pwede mo itanim. Yun yung naranasan ko kasi yung mga flowers nila na nabulok dati or nag-mature, parang wala naman laman yung buto. Kaya ayun. Punta muna tayo sa mga cuttings na lang siguro na madaling i-propagate. Tsaka yung maliliit lang for distribution. Ayan yung mga kalat-kalat ako nito. Susunod ayusin din natin yan. Magkakaroon tayong either composting or direct composting na dun sa mga paso. So magkakaroon din ng container dun kung saan natin pwedeng ilagay yung mga leftover plants, mga natuyong dahon at kung ano-ano pa na pwede nalang gamitin as natural nutrients. Ayan. Ewan ko kung may natututunan pa kayo dito. Paulit-ulit na lang din naman. And hopefully gumanda pa at lumaki pa tong taniman natin. So, ang hindi ko alam, kung sino ba yung kabatch nito? Ito ba, at saka ito? Hindi. Ang kabatch nito, yung malalago na yan, is ito. Ay, ayun. 1, 2. O, tama. Ito mga kabatch niya. Kasi yan yung nawalan Tinanggalan ko. Tsaka yung tinanggalan ko. So, magkakabatch pala ito. Ito. Yung dalawa dun sa dulo. Tsaka itong malago dito. Pero kung mapansin nyo, ang mas lumaki kasi ito, tsaka yung dalawa. Kasi yung dyan, baka, di ko rin alam kung istorya. Tapos dito, posible, kaya hindi siya masyadong lumaki. Location, kasi ito yung pinaka-corner. So, magkakaroon siya ng araw dito. Tapos, pagdating dito ng araw, wala na masyado siyang liwanag. Dito medyo may liwanag pa siguro. Tsaka doon. Kasi mapapansin nyo yan, mas buhag-hag yung tubo ng dahon niya. Yan.
Pero overall, good naman siya. Pero hindi lang siya malaki. Diba? Ayun. So, yun. So, lagi kong sabi, tingnan natin kung ano yung mas consistent na growth. Pero, tuloy-tuloy lang naman. Tanim lang ng tanim. Observe lang observe. Hindi kasi madaling sabihin na ganito talaga siya. Ganito mangyayari sa kanya. Kailangan mong i-observe. Kailangan mong gawin yung palagay mong pwedeng mangyari sa kanya. Yung setup mo. Pero kasi yung resulta, malalaman mo pa after 1 month. Kasi after, pag harvestable na siya eh. Doon mo lang malalaman kung effective ba yung nagawa mo. Kaya medyo long process talaga to. It's a learning process every time or probably every day. Ayan. So yan, maganda naman yung setup natin, no? Mapansin niyo, 'di ba? Ayun lang, pag lakas yung hangin, yan, maanggihan talaga sila kasi pagkatapos ng ulan, makita ko talagang basa. Mostly yung mga gilid-gilid. Ayan. Anyway, ayan. So, kailangan maglinis na ako nito, 4. Wala naman tayong problema sa mga boxes. May boxes naman ako sa loob na paglilipatan din. Lagyan na agad ng tubig. Tapos, siguro next day, lagyan na ng nutrient solution. Then, yun. Tuloy-tuloy lang. So, tapos na. Okay, harvest na lang muna ako and see you next updates mga tropa. Bye-bye.